Sabi sa Proverbs 20, verse 22, don't say, I will get even for this wrong. Wait for the Lord to handle the matter. Ilang beses na kayo nakarinig ng taong nagsasabing, sige, gagawan ko ng paraan yan. Ako bahala, magtiwala ka sa akin, kayang-kaya ko yan. Lalo na kung patungkol to sa pagbawi dahil naargabyado ka. Tapos yung mga kaibigan mo, re-rest back. O kahit sa negosyo o karir, o kaya love life, i-apply mo to. Kasi dati, kapag naririnig ko yung ganyan sa ibang tao na ako bahala, kayang-kaya ko yan, tutulungan kita, gagawan ko ng paraan. Sobrang nako-comfort ako kasi syempre may kasama ka na parang feeling mo tagapagligtas mo, na para bang biglang may dumating na mas malakas at mas magaling kaysa sa'yo. Kaya naman talagang todo pasalamat tayo. Pero nang totoong makilala ko si Lord at talagang tinanggap ko siya sa buhay ko, sa tuwing nakakarinig ako ng ganyan ay para bang gusto ko nang lumayo sa tao na yun. Pwedeng maayos yung intensyon niya, pero dahil ang tiwala niya ay nasa sarili niya, ay alam ko na rin na walang direksyon yun. Ang sabi dito, wait for the Lord to handle the matter. Hindi na mahalaga kung anong nangyari sa'yo. Ang mahalaga dito, kaya mo bang magtiwala sa Panginoon? Na yung tiwala na yun kahit sobrang pangit ng nangyayari, ay dapat hindi nawawala. May nangyaring pangit sa'yo kanina o kahapon, meron kang kinainisan, meron kang kinagalitan, at talagang punong-puno ka. Tama? Ngayon, ibigay mo sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Kanya at hanggat hindi pa nangyayari, huwag kang galaw ng galaw. Siya ang mag-aayos niyan basta tama ang puso mo sa Kanya. Pero pag hindi ka naghintay at mas nagtiwala ka sa sarili mo, bukas makalawa mas mawawasa ka. Akala mo lang nakaligtas ka. Kaya sana naiintindihan mo talagang magtiwala sa Panginoon ng buong buo. At ito po ang mensahe ng video na to.